Magandang araw po sa mga tagapakinig. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Jennifer, 29 years old. Kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang katulong dito sa Mandaluyong City. Ang aking ibabahaging kwento ay tungkol sa aking pinagtrabahuan noon. Hindi ko na sasabihin ang eksaktong lugar at kung saan ito. Dahil nais kong maging lihim lamang ang lahat. Nais kong ibahagi sa inyo ang aking kwento patungkol sa amo ko na mahilig mangoleksyon ng kung ano-anong mga bagay. Malimit siya mangolekta ng mga nakakatakot na mga figurin o mga rebulto. Meron ding mga maskara at mga stop toy. Ngunit ang kanyang mga koleksyon ay ang mga bagay na sangkot sa mga madilim na nakaraan. Ang paniniwala kasi ng aking amo ay swerte ang mga ganong bagay sapagkat namamayagpag ang kanyang negosyo at tila malaki ang kanyang kita. Dahil daw ito sa kanyang mga koleksyon. Nung pumasok ako sa kanila ay medyo nawiwirduhan ako sa aking trabaho sapagkat wala siyang ibang inuutos sa akin kundi linisan ang kwarto ng mga figurin at ng mga rebulto. Bagay naman na aking ginagawa. Sa araw-araw ay ganun lamang ang aking routine. May mga time din na pinag-aalay niya ako ng mga dugo. Kadalasang binibigay kong dugo ay ang dugo ng manok at meron talaga siyang nakatagong dugo ng manok sa freezer. Pinapalambot ko lamang ito at saka ko inaalay sa rebulto. Okay naman ang aking naging trabaho sa loob ng 1 linggo. Ngunit nang lumipas ang 1 linggo ay may naramdaman akong pagbabago. Dito na nag-umpisa ang mga paramdam ng mga figurin at ng mga rebulto sa akin. Ang unang paramdam sa akin ay naganap sa kwarto ko. May pagkakataon na nagigising ako sa isang tawag. At ito ay boses ng aking amo. Ngunit sa tuwing lalabas ako ng pintuan ay wala naman akong nakikitang tao. Kapag ganon ang nangyayari ay sinasarado ko na lamang ang pinto at bumabalik sa pagtulog. May mga time din na merong kumakalabit sa akin. May mga time din na pumapasweet. Ganon lamang ang mga paramdam na aking naiinkwentro. At kahit natatakot na ako ay pinili ko pa rin mag-stay. Dahil kailangan kong kunin ang aking sahod. Dahil tuwing 15 ang aking sahod, kaya 1 linggo pa akong magtitiis. Palala ng palala ang mga paramdam at tila ako lang kasi madalas ang naiiwan sa bahay. Paminsan-minsan ay lumalabas ako ng bahay kapag tapos na ang aking gawain at naikipagkwentuhan ako sa mga kapitbahay. Lahat na lang ng aking mga nakakausap doon ay tila nakakatakot ang kinikwento sa akin patungkol sa bahay. Paliwanag ng isang kapitbahay doon na aking nakausap ay tuwing gabi daw ay tila iba ang aura ng bahay. Tila nababalot daw ng lagim. Ayon pa sa kanya kaya daw walang tumatagal na katulong dito ay dahil daw sa mga kakatuwang bagay na nararanasan nila. Lumipas pa ang mga ilang araw at tila lumalala ang paramdam at tila parang galit na sila sa akin. Ang tinutukoy ko ay ang mga figurin at rebulto. Kaya naman agad akong nagbalot ng aking mga gamit. Ngunit isang araw habang naglilinis ako sa mga figurin ay may napansin akong isang kwaderno o isang libro. Nakatago ito sa isang altar sa ilalim ng isang rebulto kung saan meron itong secret compartment sa ilalim. Natuklasan ko ito noong pinupunasan ko ang rebulto. Agad ko naman itong kinuha at kinunan ng litrato. Matapos nun ay agad din akong umalis at binalik ito sa kanyang lagayan. Kinagabihan habang ako'y nagpapahinga ay binabangungot na naman ako hanggang sa nagising ako. At dahil nabulabog na ang aking tulog ay mas pinili ko na lang alamin ang libro. Kaya naman ang larawan na aking kinunan ay agad kong binasa at rinanslate ko ito sa Google. Iba kasi ang nakasulat dito. Ngunit hindi rin ito matranslate ng Google. Kaya naman nag-Google search na lamang ako at doon nalaman ko ang aking mga gustong malaman. Ang aklat na yun ay naglalaman ng mga paraan kung paano mag-alay at ang pag-aalay na iyon ay patungkol sa pag-aalay ng isang tao. Ang instruction na aking nabasa sa libro ay kailangan daw patirahin ang tao sa bahay kung saan nandoon ang rebulto. Sa makatuwid pala ay isa akong buhay na alay at napagplanuhan na ito ng aking amo. Kaya naman agad-agad akong umalis sa bahay. Lumipas ang mga buwan at nalaman kong may pumalit na sa akin doon. Ngunit ang pumalit sa akin doon ay hindi pinalad. At ang nakarating sa aking balita ito daw ay nasawi. Matapos di umano ay madulas habang nagtatrabaho at maumpog ang ulo.
Simula noon ay naging na lang itong madilim na parte ng aking pagkatao, kung saan nagkaroon ako ng trabahong hindi ko inaasahan. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayo palagi.